Okay. Ang gagawin natin ngayon, bumili ako ng flap disc. So, script natin to ng paint. Tatry natin mag-waterproofing DIY. So, sana mag-effect. Sana tumalab. Pagka kasi umuulan ng sobrang lakas, dito may lumulusot dyan. So, kailangan na rin, ng pangit na tignan, kailangan na rin pinturahan ng maayos-ayos. May lumulusot na tubig dyan. Dito, dyan. So, kailangan ayusin yan. So, kailangan i-repaint. So, samahan nyo ako, ayusin natin to. So, una, alisin muna natin itong mga to. Yung iba na, alis na. Nandito na lahat. So, babaklasin lahat yan. Gagrinderin. Scrape natin yung paint. So, tignan natin kung anong magiging resulta. Siyempre, hintayin natin. Umulan ng malakas din. Magsuot kayo ng mask pag gagawa kayo ng ganito. Sakto guys, oh. Dumating yung order namin sa Shopee. So, buksan natin to. Sa TikTok pala, sorry. TikTok pala na order yun. Buti na waterproof coating. Kita nyo ba? So, dalawa yan. Meron pa kaming isa dun sa labas. Yun naman yung ginamit ko sa bubong nung nakaraan. Yan. So, syempre meron tayong roller. Kasi magpipinto ko tayo dyan mamaya. Yan na lang. Ayan, maggaganyan-ganyan tayo dyan. Sakto kasi nagtatabtab nga ako nung nag-i-scrape nga ako ng pintura. So mamaya papatungan natin yan ng waterproof coating. So mamaya tignan nyo ulit, bigyan ko ng update kung ano yung natapos. So far ito na yung nagawa. Kaso lang mukhang kulang yung flap disc na nabili ko. Pero makapal pa naman siya. Makapal pa naman, so kaya pa. Eto, hindi ko na ganong bibigyan ng ano to kasi wala
Wala namang nagli-leak dyan. So dito lang talaga. Pero depende, baka scrape ko na rin siya. Dito, usually, wala naman to eh. Talagang dinamay ko lang. Ito, yan ang, dito yung may nagli-leak eh. So yun. Mamaya, bigyan ko kayo ng update guys. So yun lang muna. So guys, magsuot kayo ng face mask. Ito manipis lang pero lalagyan ko ng tissue. For extra layer lang. Kasi, napaka-alikabok talaga. Tanggal. So pagtapos nyan guys, pupunasan pa natin yan ng lilinisin pa natin yan. Kasi para kapit na kapit yung ipapahid natin na pintura na may waterproofing. Baka kasi mamaya pag pinahid natin ng ganyan lang, mabaliwala, sayang gawa. Okay. So make sure lang na malinis nyo mabuti yung surface na papahiran nyo ng waterproof na pintura para kahit paano dumikit ng maigi yung ipapahid nyo. So sayang naman kung hindi siya didikit ng gusto, di ba? So for now, patutuyuin lang natin siya ng konti tapos nilagyan natin ito. Ayan. So usually, dito talaga, dan banda talaga may naglilik kasi may gap nga. So sana maano natin siya. Tapos dito, itong may pama ko ano to, hindi ko na matanggal eh. Hindi ko na kayang tanggalin. So hopefully, mag-effect naman yung ano, yung binili natin. So hindi ko na ganong in-scrape. In-scrape ko na lang yung may mga molds na para mapinturahan ng panibago. So, yan yung sa script natin. Hindi naman kailangan sobra siguro kasi ang sabi ko nga kanina, yung papatungan ko ng paint is yung may ano talaga, yung kusan may naglilik. So yun lang yung talagang ni-script kong mabuti. Pero dito sa taas, yan kahit di na yan, basta kayang patungan ng pintura yan, goods na yan. Pero correct nyo na lang kung tama yung procedure na gagawin ko kasi nagdi-DIY lang naman ako eh. Okay. So tara, tingnan tayo.
far maganda naman. Ayoko lang kasi ng puti na kulay. Gusto nga sana black eh. Kaso lang, baka masyado naman dumilim. Di pala kayo maglala kung masyadong manipis yung coat nyo. Kasi pwede nyo namang patungan pa yan. So, hindi pala nagre-record. So far, ito yung natapos natin. Yan. Itong side na to, wala talaga leak to. Yung side na yan, wala talaga leak yan. Kaso lang, syempre para pantay yung pintura, pininturahan ko na rin siya. So yan yung nakikita niyo may gap yan. So mamaya susuksukan natin yan ng pintura para mag-seal. Pero baka lagyan ko rin siya ng silicone seal or yung parang Vulcasil na nauso sa TikTok din yata. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo guys na parang silicone seal. Para lang siguro hindi masayang yung pintura kasi kung magsisiksik ako na magsisiksik ng pintura dyan at wala rin namang effect, sayang, di ba? So ang gagawin ko na lang, kasi dati before naglagay ako ng dyan ng Vulcasil. Nag-effect naman siya kaso lang hanggang dito lang kasi. So pagdating dyan, umaagos yung tubig pababa. So feeling ko ang gagawin ko ngayon is lagyan ko siya from top. Hintayin ko lang mag-cure yung pintura. Lagyan ko siya from top hanggang pababa. Tapos ito, babalutan ko na lang siguro ng silicone. Basta ito yung nauso sa TikTok yata na bili ni Mrs. to eh. Tapos itong mga to siguro nalagyan ko na lang din siya. Tapos another set of coat ng pintura kasi hindi naman isang coat lang yung pintura na ipapahid natin dito. So bali magiging dalawang coating siya. Although yung kapal niyan is parang pang last coat na, pero hindi. Kung makikita nyo medyo manipis pa yan. Depende lang sa lighting. Medyo manipis pa yan. Yan, tulad yan. Manipis pa yan. So, another coat pa kailangan. Pero ito talaga, wala talagang leak to. So, dinamay ko lang. Ang may leak dyan, ito. Ewan kung tagos ba sa labas yan or something. Hindi ko na maayos eh. Tapos, ewan ba sa gumawa, bakit nilagyan ng tubo dito? Dapat tinago na lang from the inside. Tapos doon. Wala nandyan na yan. So medyo magastos kasi kung pakikialaman ko pa to. Kasi dami kong tatabtabin. So saka na lang muna siguro
pag kami nag-sponsor, malay nyo, may mag-sponsor, di ba? So, dito na lang, saka ako na lang siya ayusin ulit. So far ito, ito yung may leak talaga, yung pool na yan. So, ayusin ko yan. Mukha namang na ano na siya ng paint ng husto, pero papatungan pa ulit natin yan eh. So, for now, hintayin ko lang mag-cure to kasi medyo basa pa. Lalagyan natin ng silicone seal to hanggang dun siguro sa taas. Hanggang dito. Ayan, balot yan para if ever mag-accumulate man. Kaso lang kasi wala rin kasi sa level tong ano eh, tong tiles na to. So dapat to mapalitan na rin eh, or baka i-cement ko na lang tapos diretso doon yung tubig sa sink. So diretso natin siyang pa ganun kasi kung mapapansin nyo, di ba parang nakaslant siyang ganyan, no? So pag ito sinemento, tapos dudugtungan ko to eh. Dudugtungan ko to ng isa pang ganyan dyan. Kasi yung electric stove namin, hindi na kami gumagamit ng ano eh, ng kalan, ng super kalan, tsaka yung may LPG. Total inverter naman yung nabili namin na ano, yung electric stove. Mas tipid pa nga eh, parang 100 pesos a month lang na dadagdag dun sa bill namin. So yun. Bigyan ko kayo ng update mamaya guys. Okay, so maglalagay tayo ngayon ng silicone seal. Extra 30 minutes to yun na yan. Or gawin natin 1 hour. Tapos patungan natin ng fresh coat ng paint. Okay, so napahiran ko na yung dapat kong pahiran. At for now, magtutuloy muna tayo ng pintura. Let that cure for at least 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. Pero yung mga dapat patungan ng pintura, patungan na natin para mabilis yung trabaho. At ayun, so ito yung natapos natin. Hindi ko na pinakita, pero kita nyo naman, medyo basa-basa pa siya. Yan yung ano, yan yung pinatungan natin ng silicone sealant, yung parang Volcasil type. Tapos nag second coat na tayo. Yan. Diba? Kung may makikita kayo na parang may mga patch pa, pinatungan ko ulit yan. Yan, parang ganun. Pinatungan ko ulit yan. Kung nagtataka kayo bakit ganyan yung finish ng wall,
Actually, nabili namin yan ganyan na. At since wala kaming mas matrabaho kasi kung i-skim coat ko pa eh. So, hindi ko na ni-skim coat. Direct waterproof paint na lang. Wala rin kasi akong pambili. Ito kasi si Macy's lahat nag-provide niyan. Eh, syempre, ano lang din naman tayo ng budget. So far, yun yung natapos natin. Di ba? Ito, super napatungan ko na yan. So sana hindi na mag-leak, no? At doon naman, pinatungan ko na rin hanggang doon yan, no? Pininturahan ko na rin ng ano. Pero bago ko nagpintura, nilagyan ko yan ng silicone seal. Okay, so yun lang muna. Tingnan natin kung abutin pa or kakayanin pa ng oras natin magpintura doon sa bubong. Kaso lang, kita nyo naman, napaka-araw. Baka hindi na muna, baka bukas na lang or some other time kung kailan mas malilim. Okay? So for now, curing time. Pagka-cure nyan, balik lahat ng gamit. Tapos, pwede na ulit gamitin. So ito, hindi mo na maghuhugas ng pinggan dyan kasi baka masayang yung pintura. So, nga pala, suggest nga kayo guys kung anong magandang gawin dito kasi yung pangit na yun. Ito, bumili kami dati nung tile grout na parang nagra-rubberize lang. Yung pangit. So, inisip ko kung meron din nauuso, guti rin yata yung brand nun eh. Epoxy sand paint yata yun kung tawagin. So, inisip ko kung epoxy sand paint ko na lang siya. Pero i-level ko muna to para hindi, kung sakali man na may leak, hindi diretso yung tubig dito sa, kasi dyan nakalagay yung basurahan namin sa ilalim nun. So, i-level ko muna siya, tapos saka ko siya aanuhan na yung epoxy sand paint yata yun kung tawagin. So, suggest kayo kung ano magandang gawin dito or tibagin ba natin or ano, bahala na. So, for now, yan lang muna guys.